Ako si Carmen. Balita, Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon edition. Police reports. Hospital reports. Market reports. Weather update. City Hall and Capitol reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon edition. And now, here's your anchorman. Radyo Bandera COVID-19 Bandera Reports Afternoon edition. Radyo Bandera COVID-19 Magandang hapon, lalawigan ng Palawan. Magandang hapon, lungsod ng Puerto Princesa. Magandang hapon, mga kabandera. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-29 sa buwan po ng Setyembre taong 2020. Bandera Reports Afternoon edition. Mga kabandera, tayo ngayon po sa bayan na po napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan, simula po norte hanggang sur. At tayo din po napapanood sa ating pong telebisyon, sa Channel 40 at ganoon din sa ating pong Facebook Live. Andyan po yung Radyo Bandera Philippines at ang Bandera News TV Philippines. Bandera Reports Afternoon edition. Mga kaibigan, sa pangalan pa rin po ng buong puwersa ng Radyo Bandera Philippines Incorporated, ako naman po ang inyong lingkod, Ed Agarap. Bandera Reports Afternoon edition. Samantala, alas 4:12 na po ng hapon, mga kaibigan. At syempre, ang oras pong yan ay hatid po sa atin ito ng DTX 500, mga kaibigan. No? Kung kayo man po ay ang inyo pong mga manoy, ang inyo pong mga manoy ay mahina na si Manoy at wala nang gana po kay Mrs., baka meron ka na pong diabetes, mag-DTX 500. DTX 500 meron pong powerful phytochemicals na antioxidant galing po sa ampalaya at sugar cane. Ito po yung mga organic compound na epektibong panglaban sa sakit na diabetes. DTX 500, nagpapababa po ng inyong pong mga blood sugar. Kaya wag nang hintayin pang maapektuhan si Manoy at ang inyo pong sex life. Ibalik ang gana, lakas at tagal sa kama. Mag-DTX 500. DTX 500, mabibili na po sa lahat ng Doc sa Martang Clinic, Drugman, The Generics Pharmacy at mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Bandera Reports Afternoon edition. Samantala, mga kaibigan, alas 4:14 na po ng hapon, mga kabandera, at puntahan na po kagad natin yung ating mga live reports. Bandera Live Report. Unahin po natin ito pong suspect sa nangyaring pamamaril sa bayan po ng Aburlan. Hindi pa rin matukoy ng mga otoridad. Sa detalye po ng balitang yan, kabanderang Spark Sase, ibandera mo. Bandera Live Report. Magandang hapon, blanco at palaisipan pa rin sa mga otoridad sa bayan ng Aburlan ang nangyaring pamamaril na isang 36 anyos na lalaki noong araw ng Sabado na kinilalang si Ramon Limsa sa may bahagi ng Barangay Iraan, Aburlan, Palawan. Ayon kay Major Benigno Conde, Epe ng Aburlan PNP, medyo pahirapan sa mga ito ang pagkakakilanlan sa mga suspek bagamat may nakakita sa pangyayari. Subalit hindi klarado ang mukha ng gunman dahil nakasuot ng mga ito ng helmet at face mask. Inaalam din ng mga otoridad kung meron ba itong nakaaway bago ang pangyayari. Kung matatandaan critical ang biktimang si Ramon Grisones Limsa, nagtamo ng tamang ng bala sa iba't ibang parte ng katawan matapos pagbabarilid noong September 26, pasado alas 4 ng hapon, habang ito'y nakatayo sa harap ng barangay hall. Na-recover din mula sa crime scene ang isang slag at 7 basyo ng bala mula sa kalibre 45 baril. Agad naman tumakas ang mga suspek sa direksyon ng sur ng lalawigan matapos ang ginawang krimen. Yan ang report mula dito sa Radyo Bandera Nara. Spark Sase para sa pinaka-respetado sa News in Current Affairs, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat kay Spark Sase mula po dyan sa Radyo Bandera Nara. Samantala, mga kabandera, magandang hapon muna pala kay Ma'am Rose Galas, watching from Australia. At ganoon din kay paring Jerry Field, mga kaibigan ng Barangay Bangka-Bangkaw. Pabati rin daw po si Oliver Clyde at si Ma'am Lani. Magandang hapon po dyan sa inyo sa Barangay Bangka-Bangkaw
na nakikinig po ngayong hapon. Samantala, alas 4:16 na po ng hapon, puntahan naman po natin yung pumbayan ng Quezon kung saan yung hepe ng PNP Quezon inimbitahan sa konseho kaugnay sa nangyaring shooting incident sa Barangay Suwangan. Sa detalye po ng balitang yan, kabanderang KCR Ginto Gomez, ibandera mo. Bandera Live Report. Magandang hapon, Kabanderang Edgar, isinalang sa question and answer hour ng Sangguniang Bayan ang hepe ng Quezon Municipal Police Station sa katauhan ni Police Major Bronson Caramto. Ito ay may kaugnayan sa nangyaring shooting incident sa Sitio de Marugdog, Barangay Suwangan. Kunisyon ng mga mambabatas ang estado ngayon ng kanilang ginagawang investigasyon. Ayon kay Major Caramto, sa ngayon ay may lead na ang kanilang tropa sa insidente na maaari rin umunong marisolba ang kaso nito sa pagtitiyak pa ng opisyal. Mababatid ng tambangan ng hindi pa tukoy na suspect ang dalawang kalalakihan habang nagmumotor kung saan patay ang driver nito na kinilalang si Reynaldo de Pedro alias Tata, habang sugatan naman ang isa pa nitong kasama. Ugnay niyan sa ngayon, patuloy pa rin ang ikinakasang investigasyon ng pulisya sa insidente. Yan yung report mula rito sa Radyo Bandera Quezon. Sir Gomez, para sa pinaka-respetado sa news and current affairs, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, kabanderang Sir Gomez mula po dyan sa Radyo Bandera Quezon. Bandera Live Report. Samantala, mga kabandera, galing po ng Quezon, puntahan naman po natin yung pong bayan ng Coron, kung saan pamahalaang ng Kulyon inalis na ang pansamantalang enhanced regulation of home quarantine sa nabanggit na barangay. Sa detalye po ng balitang yan, kabanderang Nola Bilarmino, ibandera mo. Bandera Live Report. Magandang hapon, Kabanderang Ed. Muling nagbigay ng pabatid sa publiko ang lokal na pamahalaan ng LGU Kulyon na inalis na ang pansamantalang enhanced regulation of home quarantine sa Barangay Hardin matapos na magnegatibo sa rapid test ang nasabing individual. Matatandaan na una nang nagpalabas ng kalatas ang pamunuan ng nabanggit na bayan dahil umano sa isang insidente na iligal na pagpasok ng isang individual mula sa munisipyo na may local transmission, kung kaya't isinailalim una pansamantala sa enhanced regulation of home quarantine ang barangay na nabanggit sa bayan. Samantala, sa ngayon ay lifted na ito. Ayon na din kay Mayor Binyang Nakasidibera dahil nagnegatibo na sa rapid test ang naturang individual. Kaugnay niyan ay manartili naman sa quarantine facility ang nabanggit na individual upang i-monitor ang kanyang kalusugan. Samantala, isa sa ilalim din sa home quarantine ang mga naging close contact o nakasalmuhan ito sa loob ng 14 na araw upang masiguradong masubaybayan sila at manatiling ligtas ang bawat isa. Inasahan naman ng pamunuan ng LGU Kulyon ang kooperasyon ng bawat isa at maging mapagmasid at voluntaryong ipabatid sa mga kinaukulan kung may mga taong hindi kilala, bagong mukha na nagmula sa ibang munisipyo ay agad na ipagbigay alam sa mga otoridad o sa mga kinaukulan. Yan ang ulat mula dito sa bayan ng Coron, Noel Villarmino, para sa pinaka-respetado sa news and current affairs, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, kabandera Noel Villarmino mula po dyan sa Radyo Bandera Coron. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, mga kaibigan, galing po ng Coron, puntahan naman po natin yung iba pang mga balita dyan po sa bayan po ng Rojas kung saan, Rizal, kung saan yung pong Community Enhanced and Livelihood Program ng Provincial Government sa bayan po ng Rizal nagpapatuloy. Sa detalye po ng balitang yan, kabanderang J. Gamelo, ibandera mo. Bandera Live Report. Nagpapatuloy ang Community Enhancement and Livelihood Program ng Provincial Government dito sa bayan ng Rizal. Kanina sa panayam ng Radyo Bandera Rizal kay Aldrin De La Torre, Senior Admin Assistant 1 ng Governor's Office, kasabay ng Drug Demand Reduction Program, isinasagawa rin ang Suicide Prevention Campaign. Layo ng programang ito na mabigyan ng serbisyo ang mga biktima, lalo na sa mga nasasangkot sa iligal na droga. Ayon kay De La Torre, may panahon pa para magbago at iwasan ang paggamit ng iligal na droga. Tutulungan din umano ng kailang programa
programa ang mga ito na maging productive at makapamuhay ng maayos. Dagdag pa ni De La Torre na isa sa mga tinututukan din ng kanilang team ang mga insidenteng pagpapakamatay na unang naging dahilan ay stress sa trabaho at sa mga nararanasang krisis dulot ng COVID-19. Kaya pinapayuhan ng mga taong may kakilala o kamag-anak na kapag may nakita o nakausap na mayroong suicidal thoughts, maaaring kausapin o kumustahin o tumawag sa suicide hotline na ibinigay ng tanggapan. Yan ang balita mula dito sa Radyo Bandera Rizal. J. Magbanwa Gamilo para sa pinaka-respetado sa news and current affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabanderan J. Gamelo, mula po dyan sa Radyo Bandera Rizal. Bandera Reports Afternoon Edition. Okay, maraming salamat po ulit kay Ma'am Rose Galas, mga kaibigan. Magandang hapon po ulit. Samantala, alas 4:21 po ng hapon, galing po ng Rizal, puntahan naman po natin yung pong bayan ng Brooks Point, kung saan yung pong mga senior citizens sa bayan po ng Brooks Point makakatanggap na ng kanilang pensyon na nagkakahalaga ng 5,000 piso. Sa detalye po ng balitang yan, Kabanderang Lore Desa, ibandera mo. Bandera Live Report. Makakatanggap ng kanilang pensyon ang mga senior citizen ng bayan ng Brockfence. Sa impormasyon na kalap ng news team, natanggap ng kanilang pensyon ang mga senior citizen ng 18 barangay ng nasabing munisipyo simula pa ito kahapon. Base sa nakalap ng news team sa opisina ng OSCA sa kanilang barangay hall, magre-release ng cash o pera na pangungunahan ng staff ng DSWD ng nasabing munisipyo. Ang mga lolo at lola ay makakatanggap ng perang nagkakahalagang 3,000 piso bawat pensioner sa loob ng isang taon. Samantala ay kinatuwa naman ng mga senior citizen sa kanilang matatanggap dahil mayroon silang magagamit o mano na pambili sa kanilang bitamina, pagkain at iba pang pangangailangan. Mula sa Radyo Bandera, Brockfriend, Gloria Sandides, para sa pinakalispitado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Ate Lori, ilan ba dyan yung mga senior citizen? Meron ba tayong hawak ng data o bilang ng makakatanggap nitong 5,000 piso na yan, Ate Lori? Kabanderang Ed, ayon sa ating kaalaman, ang ilan kasi na mga although na hindi naman lahat ng senior citizen ay nakatali o nakatanggap dito sa galing ng national, ang bawat isang lolo at lola ay makakatanggap ng 3,000 piso. Ito ay sa loob na siya ng isang taon hanggang buwan na ito ng Disyembre. Bakit naman daw yung ibang mga senior citizen hindi makakakuha ng 5,000 piso? Ano rin dahilan? Bakit daw? Ayon sa napagtanungan natin sa ibang mga lolo at lola, hindi pa sila na-validate. Kasi kumbaga, Kabanderang Ed, ito ay mga bago pa lang. Hindi kung pumasa sa validation ito ng galing ng national. Okay. So ano pa lang pala ito, Kabanderang Lori, hindi pa lahat ng mga senior citizen, pero ang maganda nito, yung iba ay makakatanggap na at mabibili na nila yung kanilang mga maintenance. Yes, tama ka, Kabanderang Ed, hindi lahat ng senior citizen ay makakatanggap. So ang ilan naman ay pinoproseso naman ang kanilang pangalan para nang sa ganun ay makakatanggap naman. Alright, maraming salamat, Kabanderang Lore Desa. Magandang hapon at maraming salamat. Balik sa iyo. Bandera Live Report. Kaya Kuya Dong, meron ka na ba Kuya Dong? Hindi po, bata pa si Kuya Dong. Kala ko senior citizen. Ha? Malakas pa yung? Ano to si Kuya Dong Abon, lagi to naka DTX 500 mga kaibigan. Kaya lagi siya malakas at the same time, siya rin po ay lagi pong uminom ng DTX 500 mga kaibigan. At yung Life Extension Vitamin D3. Talaga naman, Reports Afternoon Edition. Ay mamaya mga kaibigan, ating pong pag-usapan mamaya sa ating pong pagbabalik, yun pong gagawin pong lockdown, ha? Diyan po sa 4 na barangay, diyan po sa bayan po ng Cuyo. Hingi po tayo mamaya ng update dyan kay Major Makoy de los Reyes, mga kaibigan, kung ano po yung magiging sistema. Ha? Mayor Cuyo, Mayor Makoy. Mayor Makoy de los Reyes, pag-English. Ganun. Palusot.com. Ay yung gagawin pong lockdown dyan po sa bayan po ng Cuyo, mga kaibigan. Hingi po tayo ng konting update mga kabandera kay Mayor Makoy, no? Kung ano po yung mga gagawin nila, ano yung mga health protocol na ipapatupad, mga kaibigan, dyan po sa bayan po ng Cuyo. Mamaya po yan sa pagbabalik po ng Bandera Reports Afternoon Edition.
Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Bumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket, kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes, or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may prize na 500 worth ng grocery items. So ano hinihintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25. Sa ating Nature's Medic Taytay branch, ang nanalo sa ating weekly draw sa araw na to ay si Ma'am Nancy Sanusi ng Barangay Poblacion, Sitio Montevista. Ma'am Nancy, congratulations at maraming salamat po. Dito po sa Nature's Medic Rojas Branch, ang nanalo po sa ating weekly draw ay si Irene Hasmin ng Barangay 3, Rojas, Palawan. Congratulations at maraming salamat po. Para po sa ating Nature's Medic Quezon Branch, ang ating lucky weekly winner ay si Ma'am Anding Lagrosa ng Cabon, Quezon, Palawan, ticket number 0738. Congratulations po at maraming pong salamat. Dito po sa ating Nature's Medic El Nido Branch, ang maswerte nanalo sa limbong ito ay si Josefina A. Gripo ng Barangay Villa Libertad. Ma'am Josefina, congratulations po at maraming salamat po. Dito sa Nature's Medic Abuan Branch weekly draw, ang mapalad na nanalo ay si Edwin Espinosa, Barangay Alacalian, Taytay, Palawan. Congratulations, maraming salamat po. Morning everyone, ngayon ay ang weekly raffle draw dito sa Nature's Medic Rio Tuwa. Ang nabunot po natin ay si Antonio Sinay from Barangay Ukayan, Batalasan, Palawan. Congratulations, Antonio Sinay. Dito sa Nature's Medic Rizal Branch, ang ating weekly winner ngayong araw ay si Ginyaris Ginilin ng Punta Baja, Rizal, Palawan. Ayan. Congratulations at maraming salamat po. Dito sa Nature's Medic Brooks Point Branch, ang nanalo ay si Roman Maripusa ng Barangay Aribungos. Congratulations and maraming salamat. Dito po sa Nature's Medic Nara Branch, pro weekly draw, ang maswerteng mananalo ay si May Marisa M. Del Reyes, address Poblacion Nara, Palawan, Skill 7 from Palawan. Maraming salamat po and congratulations. Nature's Medic San Vicente Branch, ang nanalo para sa weekly raffle draw ay si Mary Rose S. Senyo, New Agutaya, San Vicente, Palawan. Congratulations and maraming salamat po. Mulay natin. Ang ating pong lucky winner lucky winner po natin ay si Moraisa Tihada ng Inugbong. Ayan, congratulations.
ang main branch ng Chinatown Mall, ang nanalo para sa weekly draw ay si Lino Alutencio, Barangay Tangulaw, Puerto Princesa. Congratulations and maraming salamat po. Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat nating malaman. I-like at i-share lang ang mga balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalilimutang i-follow ang ating ikalawang Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Bing Bataga. Basta radyo, i-bandera mo! Naghahanap ka ba ng shipping lines na maaasahan sa pagdadala ng inyong cargoes? Moreta Shipping Lines Incorporated, ang nangungunang cargo shipping company sa Palawan na maaasahan. Ang mga barko ng Moreta ay bumabiyahe 3 beses sa isang linggo sa Palawan. Maaari kang magpadala sa Moreta Shipping Lines ng mga sumusunod: container cargo, refrigerated cargo, loose cargo, heavy lift cargo, mga sasakyan, at project cargoes, kagaya ng steel bars, mga bakal, at marami pang iba. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. For increase, call 0917-844-2894. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. Alam niyo ba na marami sa ating mga kababayan ang pinahihirapan ng sakit na diabetes? Alam niyo rin ba na tinatayang nasa 3.9 milyon na Pilipino ang nakakaranas ng sakit na ito? Kaya ikaw kaibigan, huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Ugaliing uminom ng Nature's Medic Serpentina Capsule. Gawa sa organic na sangka, kaya siguradong mabisa. Nature's Medic Serpentina Capsule. Proteksyon laban sa diabetes. Nakakatulong upang mapababa ang inyong blood sugar level. Di lang yan, mainam din itong proteksyon mula sa sakit na cancer. Dahil sa antioxidant properties nito na panglaban sa mga free radicals na nagiging sanhi ng cancer. Nature's Medic Serpentina Capsule. Ang ating cure mula sa nature. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan pwede kang dapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Golden Incense Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Golden Incense Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Golden Incense Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Exclusively distributed by Nature's Medic Center for Alternative Medicine. Balita ba at mainit na usapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balita inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating FB page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po yung kabanderang Ludibelio, basta radyo, i-bandera mo. Basta't balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabanderang Louie La Rosa, basta radyo, i-bandera mo. Oh no!
DTX 500. Ako si Carmencita Santos, gumagamit ng DTX 4 months na. Ang na-observe ko, kuminis yung aming kutis. Maganda yung tulog ko. At saka yung bowel movement, naging okay. DTX 500. DTX 500. Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka-effective. O ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happened to myself. DTX 500. Live Filipino, Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tapos sa puso. 88.7 Radyo Bandera, iwamagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Radyo Bandera, COVID-19 Alert! Radyo Bandera, COVID-19 Alert! Alright, balik po tayo mga kabandera. Alas 4:38 na po ng hapon. At gaya nga po ng ating pong binabanggit kanina mga kaibigan, aalamin po natin dito po kay Mayor Macoy de los Reyes kung ano na po yung status ng bayan po ng Cuyo. Dahil meron pong ibang mga barangay dyan, 4 na barangay po ito, yung sa kabilang po sa mga ila-lockdown, ano? Yung pong barangay Kabigsing, yung barangay, ano ba ito, Tinga-Tinga o Tanga-Tanga, at barangay Bangkal, barangay San Carlos mga kaibigan. So, nasa kabilang linya po natin ngayong hapon si Mayor Macoy de los Reyes, ang bayan po ng Cuyo. Mayor, magandang hapon po, si Ed Agara po sa Radyo Bandera, Mayor. Puerto Princesa. Sir Ed, magandang hapon din po at sa lahat po na nakikinig sa inyong impilan, magandang hapon po. Opo, Mayor, simula po ba ngayon po September 29 hanggang October 13, kumpirmahin lang po natin, Mayor, na isa sa ilalim ba sa lockdown yung 4 na barangay na sakop po ng bayan po ng Cuyo, Mayor? Ayaw po nga, nagpatupad kagad po kami kanina ng lockdown para po maiwasan na kagad na yung paglabas po ng aming mga kababayan sa kanilang mga bahay sa mga barangay po na nilockdown po namin. Opo, Mayor, pwede ba malaman kung ano-ano po mga barangay ito? Ayan po ay ang barangay Kabigsing, Tinga-Tinga, Bangkal, at saka po San Carlos. Okay. So, Mayor, since na sila po ay isa sa ilalim po natin sa lockdown, ano po yung ating pong plano sa 4 na barangay na Mayor? Ano po yung ating pong mga ayuda na gagawin po dyan sa 4 na barangay? Magbibigay din po ng ayuda yung barangay, then may backup din po yung munisipyo. Pero po yung lockdown po namin na to, bukas din po yung aming mga grocery. Yung mga malalaking grocery po, bukas din po yan. Pero yung sa na-lockdown po namin na barangay, hindi wala po pwedeng lumabas sa kanilang mga bahay, kundi yung bibigay po ng barangay yung kanilang numero. Okay. Cellphone number na pwede na matawagan para po yung barangay na kung mayroon pong ibang pangangailangan na gustong ipabili, yung taga-barangay na po yung bibili na kanilang mga pangangailangan. Ayun, okay. So, ang ibig sabihin, Mayor, talagang total lockdown po itong 4 na barangay na yan. Hindi po pwede lumabas kahit na po meron pong trabaho, Mayor? Yung apor po, depende po sa trabaho niya, papayagan din po namin.
Okay. So, since po Mayor na sila po ay isa sa ilalim po sa lockdown, yun lang po ba yung 4 na barangay? Pero yung ibang barangay, the rest na barangay ng Kuyo, wala pong problema, Mayor? The rest po namang ibang barangay ng Kuyo ay nasa GCQ po kami. GCQ. Okay, so ibig sabihin po, Mayor, sila po ay malaya o hindi na po sila ganong hinihigpitan sa paglabas po ng kanilang mga tahanan, Mayor? May quarantine pass lang po din sa ibang barangay na hindi na kasama po sa lockdown. Isa lang din po yung po pwedeng lumabas sa kanilang bahay, yung may quarantine pass lang po. Yun, okay. So, Mayor, kumusta na rin po natin tuloy yung sitwasyon po ng bayan po ng Kuyo? Hindi ba sila, yung iba nating mga kabarangay o yung mga taga-Kuyo ay hindi ba sila natatakot, Mayor, para po sa kanilang pong kalusugan? Sir, siyempre naman, halos lahat natatakot. Wala po, hindi po natin nakikita yung kalaban, pero kailangan po nating lakasan yung ating loob at saka talaga kailangan natin pong magtulungan kami dito para po masugpo agad namin kung ano man itong dinaranas namin ngayon. Kailangan po ng pag-unawa ng mga kababayan namin sa pag-lockdown kasi alam natin marami na mga maapekto ng trabaho, anak buhay nila. Opo. Pero kailangan po namin ipatupad yun para po hindi na po talaga lumala yung sitwasyon po dito sa amin sa bayan ng Kuyo. Oo nga po, Mayor, kasi alam po natin pag yung ating po mga kababayan ay hindi po makipagtulungan sa atin, baka lalo pa pong tumagal yung lockdown na yan. Yun na nga po, talaga lagi kong sinasabi na sana makipag-cooperate din po yung mga kababayan namin. Ito po ay para po sa kabutihan ng lahat po ng aming mamamayan dito sa bayan ng Kuyo. Opo. Mayor, matanong ko na rin po yung 4 na barangay since po na meron po silang lockdown. What if, Mayor, kung halimbawa man na meron po tayong makita na individual na kabilang po doon sa 4 na barangay na lockdown at sila po ay palakad-lakad, meron ba silang mga violation o penalty, Mayor, na gagawin po tayo para sa kanila? Ayun po, baka papasok po sila sa aming ordinansa, yung hindi pagsunod sa quarantine protocol. May multa po yan na 2,500 bawat isa. Oh, okay. 2,500 bawat isa kung mahuli ka lang manabag sa ordinansa ng pinapatupad ng bayan po ng Kuyo. Opo, ganun na nga po. Okay. So, Mayor, so since na ito po, after po ba ng 14 days ay matik na po ba ito o after po ng 14 days, agad po itong malilift yung lockdown sa apat na barangay? Depende po sir sa sitwasyon. Kung medyo hindi pa din po okay yung aming sitwasyon dito, siguro baka mas lalong madagdagan pa yung pag-lockdown namin o baka madagdagan pa kami ng mga barangay na ila-lockdown. Pero kung medyo maganda na po yung sitwasyon namin sa mga panahon po ng October 13, baka po makabalik na rin po kami sa aming MDCQ na Yun, okay. So, maganda po yan, Mayor. Sana nga po magtuloy-tuloy na ito at malinis na. Sa ngayon ba, Mayor, ilan ba po yung kaso ng COVID dyan po sa inyo pong munisipyo? Nasa 37 kami. 37. Pero yung local case po namin is nasa 41 po sir, yung naging case po namin dito lahat. Okay, oo. Sa ngayon po ay 17 po yung aming active. 8 po yung local case. At saka 9 po yung imported cases namin. Ayan, alright, okay. So, Mayor, kumusta yan kung rin po ito, Yun pong isa po nating kababayan na pumunta po ng Puerto Princesa at siya nga po ay nag-positive dito sa test na ginawa sa kanya. Mayor, kumusta po yung kanya po mga kaanak po dyan sa bayan po ng Kuyo? Sir, ngayon po, nagsasagawa po kami ng nung pumunta po yan, sir, nalaman namin yung tatay ni po nila ay nag-positive nga dyan sa Puerto Princesa. Agad-agad po kami nagsagawa ng pag-rapid test po sa lahat ng kapamilya po nila na naiwan dito sa bayan ng Kuyo. Lahat naman po sir, ay wala po naging reactive sa rapid test, pero kanina po at saka bukas po, lahat po yan ng mga kapamilya nila ay isuswab test po namin lahat. At syempre po, Mayor, tuloy-tuloy pa rin po yung ating po ginagawang contact tracing para doon po sa mga taong nagkaroon ng close contact dito po sa ating pong isang kababayan na nagpositive po dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Okay na po to si Mayor Makoy, Kuya Dong. COVID-19 Unheard.
Oo, tuloy-tuloy po mga kabandera yung ginagawa pong contact tracing nila Mayor Macoy de los Reyes, mga kabandera, doon po sa kanila pong bayan, ha? Doon po sa mga kaanak nito pong nagpositive, ano? Na taga-barangay, na taga-Kuyo at pumunta po dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Balikan natin, Kuya Dong, si Mayor Macoy. Mayor? Ako, sir, ano po? Opo, Mayor, naputol po eh. Mayor, tuloy-tuloy pa rin po yung ating pong ginagawang contact tracing doon sa mga tao na nagkaroon po ng close contact dito po sa isa po nag-positive sa natin pong kababayan. Oo po, sir. Dire-diretso po yung pag-contact tracing po namin. Sa katunayan nga po, baka po abutin ng kulang-kulang 100 po yung may suswab namin, may ipapadala po sa October 1 sa aeroplano po na pupunta dito ng taga-Capitol. Yun po yung kakargahan namin ng mga swab sample na pinanggamit po dito sa contact tracing namin. Okay, alright. Okay, Mayor, last question po, ano? Since po na mag-undergo po tayo ng total lockdown dyan po sa 4 na barangay, Mayor, sapat pa rin po ba yung ating pong pondo para pang-alalay dun sa ating mga kabarangay? Sir, paulit po, medyo nag-choppy. Opo, Mayor, since po na sa ilalim po yung 4 na barangay dyan po sa bayan po ng Kuyo, sapat pa rin po ba yung ating pong pondo para po pang-alalay doon sa ating mga kabarangay na yan? Sir, yung lockdown po namin dito, hindi naman talaga yung total lockdown o yung hard lockdown na talagang wala po talagang mga establishment na open. Dito po sa amin, pinapayagan pa po namin mag-open yung mga grocery, yung mga essential po na pangangailangan ng mga kababayan namin. Pero yung nilockdown lang po namin na barangay, hindi po sila pwedeng pumili ng kanilang mga kailangan, kundi po magte-text po sila sa barangay, makikisuyo po sila para po mabilhan sila ng kanilang mga pangangailangan. Ayan. Anyway, okay. Maraming salamat po sa inyo, Mayor Macoy. Unless po na mayroon po kayong panawagan para po sa inyong mga kababayan po dyan sa Kuyo, go ahead po, Mayor. Wala, isa lang po yung aking panawagan sa aking mga kababayan dito sa Kuyo, yung hinihingi ko po yung kanilang kooperasyon sa pinapatupad po namin ngayon ng mga protocol ng munisipyo. Kailangan lang po talaga magtulungan, makipag-koopera po yung mga kababayan namin para po talagang hindi na po lumala yung aming nararanasan na yung itong sitwasyon. Alright, okay. Maraming salamat po sa inyo, Mayor Macoy de los Reyes, at magandang hapon po sa inyo dyan. God bless po. Maraming salamat din po, sir. Okay. Thank you po. Mga kabandera, si Mayor Macoy de los Reyes ng bayan po ng Kuyo, no? Apat po ng barangay dyan po sa bayan po ng Kuyo, yung isa sa ilalim po sa lockdown, mga kaibigan, dahil nga po sa patuloy po ng pagkalat ng COVID-19, mga kaibigan, dyan po sa Kuyo. At yung nga po yung 4 na barangay, yung mga nabanggit na barangay na yan po talaga yung mga pinaka-apektado. So ngayon, para maiwasan po, hindi naman na porke sila po yung nakalockdown po dyan, yung 4 na barangay na meron ng mga COVID, hindi po ganun yun, mga kabandera, ha? Linawin lang po natin na yung pong pagla-lockdown sa 4 na barangay na yan po ay bahagi lamang, no, ng kanila pong ginagawang pag-iingat na rin, ano, para kung sakasakali man ay hindi na po kumalat yung virus dyan po sa kanila pong mga barangay. So mas mainam, mas minabuti ni Mayor Macoy na i-undergo muna sila sa lockdown para naman po ay mas mapadali po yung kanila pong ginagawang contact tracing, no? Doon po sa mga 4 na barangay na yan, pwede naman po makalabas yung mga apor, no? O yung mga head of the family na nagtatrabaho po, mga kaibigan, no? Pero depende pa rin yan. Depende pa rin po yan sa kanila pong o sa klase po ng kanila pong trabaho, no? Pero doon sa mga pangangailangan ninyo, andyan po yung barangay, meron pong binigay na number sa inyo at pwede po kayo tumawag dyan kung meron kayong mga kinakailangan na ipabili, no? Ipabili na mga essential needs po ninyo para po sa inyong pamilya. Mahigpit pong pinagbabawal ng munisipyo ng Kuyo na yung 4 na barangay na yan lumabas sa kanila pong mga barangay. Dahil pag kayo po ay nahuli, no? Pag kayo po ay nahuli na pakalat-kalat sa labas at makita po kayo dyan, pwede po kayong hulihin at pagmultahin ng 2,500. O sayang din mo yun, di ba? Wala nang ang trabaho, wala pang pera, may multa ka pa. So mas mainam lang talaga
sundin na lang po natin kung ano po yung mga pinapatupad na health protocol ng munisipyo po ng Cuyo. 14 days lang po ito, mga kabandera, hindi naman siya ganong katagalan. Para naman mas maging mabilis po yung kanila pong ginagawang contact tracing. Kasi pag tayo po hindi nakapagtulungan, baka po lalo pang lalo pang tumagal yan at humaba pa yung araw ng lockdown po nyo sa 4 na barangay. Radyo Bandera COVID-19 Alas 4:50 na po ng hapon, mga kabandera, at yan na po ang naging kabuuan ng ating pong mga balita ngayon pong araw ng Martes, ika-29 sa buwan po ng Setyembre taong 2020. Sa pangalan pa rin po ng buong puwersa ng Radyo Bandera Philippines Incorporated, ako naman po ang inyong lingkod, Ed Agarap. Samantala, susunod naman ang Alerto 38 at inyo po dyan makakasama yung ating pong Smile Station Manager. Teka lang, nabusog ako doon sa pansit ni Kabanderang Paul. Salamat pala kay Paul Henderson sa kanyang pansita. Kabanderang Ludi Bello, maraming salamat. Magandang hapon. Bandera Reports Afternoon Edition 88.7